Matindi na nga ang nararamdaman na inis ng China nang magsanib puwersa muli. Ngayong ito, ang United States, Japan at ang Pilipinas. At ngayon ay madadagdagan lalo ang galit nila sapagkat inanunsyo na ng Amerika na inilatag na ng United States sa Japan ang isa sa alas nila na Typhoon Missile System. Isang makabagong war weapon na kayang magpabagsak ng kahit sino mang kalaban kahit sa malayuan. Kauna-unahan itong ipinakita sa isang base sa Japan bilang matinding pahayag ng Amerika at ng Japan laban sa agresyon ng China. Matagal na ngang ipinipilit kasi ng China na kanila ang mga pinagtatalunang teritoryo gaya ng Senkaku Island sa East China Sea at halos buong South China Sea. Dahil dito, halos araw-araw silang nagkakainitan ng mga bansang kalyado ng United States at kabilang na nga dito ang Pilipinas. Ngayon, hindi na basta depensa lang ang ginagawa ng Amerika. Dinadala na nila ang mga matitinding armas nila hindi lamang sa Israel, bagkus maging sa Japan na rin, para ipakita sa China na hindi sila magpapatalo. Isa na itong malinaw na babala na tila nagsasabing huwag nyo kaming subukan lalo na pagdating sa Taiwan. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang Japan. Mabilis nilang pinapalakas ngayon ang kanilang military power, lalo na ang tinatawag na strike back capability. Gamit ang mid at long range missiles, ang target nila ay pigilan ang anumang missiles or nuclear threats mula sa China, North Korea at gayon din sa Russia. Para bang nagiging time bomb ang rehiyon, kahit isang maling galaw, maaaring sumiklab ang apoy ng digmaan. At dumating na nga sa Japan ang Typhoon Weapon System na isang uri ng land-based launcher na kayang mag-launch ng Standard Missile 6 SM-6 at ang Tomahawk cruise missile na diretsong tatama hanggang sa silangang baybayin ng China pag nagkataon. Matapos itong dalhin nung nakarang buwan sa US Marine Corps sa Iwakuni, Japan, agad itong ipinakita sa publiko bilang panibagong puwersa ng Amerika na inilatag sa Asia. Alam mo ba na bago pa man ito, naunang inilunsad na ang typhoon sa Pilipinas noong nakarang taon na kung sana'y agad na ikinagalit ng China maging ang Russia. At ayon nga kay Colonel Wade German, isang commander ng US Army, ang typhoon ay dinesenyo para bigyan ng matinding sakit ng ulo ang kalaban dahil kaya nitong gumamit ng iba't ibang klase ng missiles na talagang magiging problema ng bansa na tatamaan or paggagamitan nito. Dagdag pa niya, napakabilis ng deployment ng typhoon at ang alas nga nito ay ang gakidlat sa bilis na pag-launch. Ipinakita nga ang armas na ito sa Resolute Dragon Exercise, isang taunang military drill na nilahukan ng mahigit 19,000 na troops ng United States at Japan. Nakatutok ang ehersisyong ito sa maritime defense at coastal protection, ginanap sa iba't ibang bahagi ng Japan. Bagamat hindi planong i-launch ang typhoon sa mismong pagsasanay, ay malinaw ang mensahe nito na tila handa ang Amerika at Japan at may kakayahan silang salubungin ang anumang banta. Para itong malinaw na sigaw laban sa China na patuloy namang nagpapakita ng lakas sa kanilang mga military parade, war games at maritime patrols. Kung titignan, para bang nagiging paligsahan na nga talaga ng mga higante ang rehiyon. At ang matinding tanong dito ay sino nga ba ang unang papalag? Matinding gulat at galit ang dulot ng Amerika sa China noong nakarang taon matapos ipahayag ng Pentagon sa huling buwan ng Administrasyong Biden ang historic na unang deployment ng Typhoon missile launcher sa Pilipinas para sa isang malikhaing military exercise. Dahil dito, biglang napasailalim ng banta ang mga military bases sa timog ng China. Abot na sila ng nakamamatay na Tomahawk missiles ng United States. Kahit hindi ito nilaunch, nananatili ang launcher sa hilagang bahagi ng Pilipinas
sa mismong pakiusap ng Maynila, lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit hindi pa doon nagtatapos, lalo pang pinatindi ng Administrasyong Trump ang presensya ng Amerika sa ating rehiyon. Nung nakaraan, nagpadala ang US Defense Secretary ng isa pang alas nila, which is ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang uri ng anti-ship launcher na kayang magpabagsak ng barkong pandigma. Papunta rin ito sa Pilipinas. At parang sunod-sunod ang dagok nung July, which is ipinadala naman nila ang US Army ng Typhoon sa Australia, kung sana'y nilaunch naman nila ang isang SM-6 missile sa maritime target, which is ang unang live fire test nito sa labas ng mainland United States. At hindi nga nagtagal ay sumunod na ring ipinawesto sa Okinawa, Japan ang system na ito, kasama nga ang mga naval strike missiles na kilala din bilang mga ship killers. At sa huling bahagi ng Agosto ay kinumpirma nga ng United States Army na isasabay ang Typhoon system sa gaganaping Resolute Dragon 25 War Games kasama ng Japan noong September 11 to 25. Dito, kitang-kita ang seryosong paghahanda ng dalawang bansa laban sa posibleng banta mula sa China. Sa dami ng sabay-sabay na deployment na ito, halatang gusto talaga ng Amerika na ipamukha sa China na handa silang lumaban at may mga karapatan sila sa pagpapakita ng kanilang mga sandata na hindi daw nila kayang katapatan.